Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din po. Kamusta naman kayo? Ayos lang po. Ah, so, bago tayo magsimula ngayon ng ating klase, magdadasal muna tayo at pangungunahan nito ni Miss Garate. So, Miss Garate, please lead the prayer. Let's bow our head. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant us in the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat. So, for our today's motivation, nagbibigay lang kayo ng insight or opinion sa ipipresent ko na quotes, which is, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. So, sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin o pinapahiwatig nitong quotes na to? Vince Lombardi, which is, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. So, anyone who can give opinion or insights? Yes, Miss Garate? For my own opinion, Yes? perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. For me po, sa unang linya po niya, perfection is not attainable. No one is perfect. And for me, perfection is not attainable. Ang pagiging perfecto ay wala sa kahit sino man sa atin because no one's perfect in this island. At kahit sino man at hindi natin ma-attain ang pagiging perfect because only God is perfect. But if we chase perfection, we can catch excellence. But if gusto talaga nating makuha yung perfection na yun, pwede nating makuha yun ng mabuti. Okay na? And if makukuha lang natin yun, pag hinanap natin yun or pinaghirapan natin yun, that's all. Thank you. Oh, wow, napakaganda ng iyong sagot, Miss Garate. So, bigyan natin siya ng 5 bagsak. Very good. So, bago ko simulan ngayon ang aking lesson, sasabihin ko muna yung 3 kong classroom rules. Una is respect. Irespeto nyo ako para irespeto ko rin kayo. Isa yun sa pinakamahalagang aspeto sa classroom. Second is listen carefully. Kailangan nyo makinig para matutunan nyo ang ating lesson. Ang pakikinig ay dapat hindi lang kayo physically present kundi mentally present din. Hindi man din kayo kung saan lumilipad yung isip. So, ganon. Third is be quiet. Kailangan nyo makinig. Habang kayo listen carefully, kailangan nyo maging tahimik dahil kailangan walang discourage or disturbance sa ating pagtuturo. So, yun lang. Okay, class? Ano natutunan nyo nung nakaraang lesson natin? Sir, our last lesson is about two-way switch. Very good. I have another question. So, what do you think is the importance of electrical tools and equipment? Anyone in the class? Tinapadali nido. Hindi ating trabaho. Napakahalaga ng electrical tools and equipment sa mga taong nagtatrabaho sa electrical field. Gaya ng pag-aayos ng gaya ng sa Meralco. Sila yung nag-aayos ng mga kable or sirang linya ng kuryente. So, napakadelikado nito. Alam naman natin ang kuryente ay napakadelikadong bagay. Ang electrical tools and equipment ay magagamit sa installation, maintenance, or repair. So, sino dito ang nakakaalam ng mga electrical tools and equipment? Wrenches. Magbigay nga ng mga Screwdriver. Pliers. So, narito yung ilang tools or basic hand tools. Una dito ay screwdriver. Tingin nyo, para saan ang screwdriver? To open, different screw. So,
Ang screwdriver, ito yung ginagamit para sa mga pagbubukas ng tornilyo. Pero may mga iba't ibang uri ng screwdriver, gaya ng flathead and Phillips head types. Ito yung pinagbubukas natin man din, yung minsan maano siya, may palapad, parang tapos o kaya pa cross, ganun. The second basic hand tools is pliers. So dito may tatlo tayong pliers or uri rin ng pliers. Una is needle nose pliers, lineman pliers, and wire strippers. So ang needle nose pliers, ito yung ginagamit natin sa mga maliliit na spaces para maabot niya kasi mahaba mahaba yung kanyang nguso. So maabot niya yung mga spaces na hindi natin kayang abutin ng ating bare hands. Ang lineman's pliers naman, ito yung ginagamit sa pamputol, tapos o kaya hihilahin natin or ibebend natin yung wire. Tapos ito rin yung pwede nating pang ipipilipitin natin yung wire. So very useful to. So ginagamit naman natin ang wire stripper. Ito yung binubuksan natin yung balat ng wire or na hindi siya madadamage yung pinakang copper na nasa loob. So additional information lang, yung insulator kasi ito yung pinakang balat kung saan ito yung nagpoprotekta sa mga tao habang ginagamit natin yung isang appliances para iwas danger or panganib. So next is wrenches. Ito yung pinaluluwag or siya yung nagbubukas ng iba't ibang bolts or nuts. Siya yung nagbubukas ng parang malaking tornilyo sa mga nakikita ko to sa mga meron dito sa mga parang bike, yun sa pinakang gulong. So ganon, yung mga lang. Another one is tape measure. So halos naman lahat tayo familiar sa tape measure. Ito yung kung sa Tagalog is medida. Siya yung para nagsusukat ng accurate yung magiging measure ng ng isang mga susukatin natin. So, utility knife. Utility knife, hindi naman ito yung ginagamit natin sa sa kusina dahil maraming uri ng kutsilyo. Utility knife, ito yung ginagamit natin sa workplace sa electrical kung saan pwede siyang pamputol ng mga mga wire or kaya pambukas na din, pero mas advisable gamitin pa rin yung mga wire stripper kasi mas ligtas siyempre yun. Naman tayo sa uri ng specialized electrical tools. So una is multimeter. Ito yung ginagamit natin sa pagtetest ng kuryente. So mayroon kaming ganito sa TESDA kung saan halimbawa tapos na kami mag ayos ng aming papailawin na installation. Ito yung ginagamit namin kung may connection ba or wala yung aming papailawing ilaw. So sabi nga ito yung ginagamit sa pag-check ng voltage, current, and resistance. So kanina kung may multimeter, ang voltage tester is parang single version lang siya ng multimeter kasi ang multimeter ito yung marami na siyang gamit kasi ang voltage tester from the word voltage, siya yung nag-check ng voltage. So next is circuit tester. Ang circuit tester, ito yung syempre nga from the word check, siya yung nag-check ng circuit kung gumagana ba ito or may daloy. Sa circuit tester din, siya yung nag-check ng iba't ibang issues dun sa baka may problema or na pwedeng maka-damage or ng risk or hazard sa mga gagamit nito. Sa cable puller naman, syempre, siya yung naghihila. Minsan kasi mahirap hilahin yung yung isang wire na nasa loob ng ng conduit. So very helpful to lalo na kung nahihirapan tayong hilahin yung wire. Third and last group na tatalakayin natin ngayon is about safety equipment. Una dito is insulated gloves. So hindi lang siya yung basta gloves na ginagamit na gawa sa tela or anything. Siya yung uri ng gloves na ginagamit natin sa electrical para
makaiwas na rin sa hazard na pwedeng idulot na kuryente. Ginagamit natin ito para hindi tayo makuryente or kaya mapaso. Minsan kasi mainit din minsan ng may mga risk talaga sa pagtatrabaho sa electrical field. Mostly talaga ang insulated gloves ay gawa ito sa mga materials na hindi pwedeng daluyin ng kuryente, gaya ng goma or iba pang materials na mayroong insulated capacity. Safety glasses. So, ang safety glasses, ito ay ginagamit natin para protektahan natin ng ating mga mata laban sa mga tumatalsik na bagay habang tayong nagtatrabaho sa electrical field. So, nakakatulong to para hindi ma-damage yung ating mata at maging safe tayo sa ating trabaho. Next is ear protection. So, dahil nga napaka-sensitive ng ating tenga, kailangan natin itong gamitin upang, halimbawa sa mga maingay na lugar or sa noisy environment. Dito pumapasok ko yung pagkakaroon ng noise pollution. Kung napakadelikado nito, posible tayong mabingi makadamage sa ating tenga. Another is non-conductive ladder. So minsan ang mga electrician kailangan nila umakyat sa matataas na lugar. Gumagamit sila ng hagdan. Ang hagdan na ito ay dapat hindi lang basta-basta ang pagkakagawa or ginamit na materials. Kasi nga napakadelikado ng kuryente. Kailangan nila ng hagdan na gawa sa mostly kasi gawa tong non-conductive ladder sa fiber. Nakakatulong to upang maiwasan yung aksidente na pwedeng mangyari habang sila nagtatrabaho. So, here's another set of tools which is power tools. Meron tayong 4 na power tools. Una dito is drills. Yung drills, ito ginagamit para sa mga pambutas. Halimbawa, dun sa pader, kailangan magbutas, kailangan nilang ng sabitan. So, bubutasin nila to at doon nila ilalagay yung parang pinakang bakal or anything. Or hindi, pwede rin naman na kailangan nilang butasin para isuot yung isang wire. So, yun nga. Another is rotary hammer. Ginagamit tong rotary hammer para sa mga napakatigas na bagay gaya ng mga semento na masyadong concrete. Makakatulong to. Kasi siguro hindi kaya to ng mga ordinaryo na martilyo or na pwedeng masira lang to. So, meron ditong specialized na hammer which is the rotary hammer. Saw or saws. Ito yung parang pagkakaintindi ko dito, ito yung power saw. Pero itong saw na to, ginagamit to sa electrical. Madalas ang saw is ginagamit sa sa pagputol ng kahoy. Pinakang common nito is, halimbawa, pamputol rin to sa puno or anything. So next is hole saw. Kung kanina mayroong saw na pamputol, ngayon naman is pambutas. Ito yung ginagamit para butasin yung pagsusuotan ng wire. So ganun. Naintindihan nyo ba? Class, meron ba kayong mga ibang tanong dyan? So wala. So ang conduit bender. So ano nga bang conduit? Ito yung pinagsusuotan ng wire. Ang conduit bender naman, siya yung parang nagbabaliko ng mga conduit kung saan sinusuot yung wire. So napaka-useful nito kung kailangan natin ng ibabalik ko kung saan side natin gusto yung mapunta yung mga wire. Another set of equipment is measuring and testing equipment. Una dito is clamp meter. Ginagamit natin ang clamp meter para alamin natin or ma-measure natin yung dumadaloy na current na hindi natin kailangan isalang-alang ating kaligtasan kung hindi natin kailangan humawak dun sa pinakang conductor. So napaka-useful di ba nito? Ang oscilloscope naman, ito yung ginagamit natin para malaman natin yung
precise waveform ng electrical signals. So, ito parang pansukat din siya. Ang earth resistance tester naman, ito yung ginagamit natin kung gaano ba sinusukat nito kung gaano kalakas yung ground sa ilalim ng lupa or sa earth. So, ito yung para malaman yung connection ng ground na posibleng makapekto sa electrical connection or current. So, ang next naman is insulation resistance tester. Dito chine-check dito yung mga wires kung gaano ba kalakas yung insulation or na pwedeng makaapekto sa electricity. Guys, sa ibang mga electrical components like mga diode, capacitor, mga ganon. Inaalam dito kung posible bang magkaroon ng leakage sa mga ng electricity dito. The next set of equipment is storage and organization. Una is tool belts and bags. So dito yung mga uri ng bags na ginagamit sa electrical field, which is tool belts. Ito yung nilalagay man din sa ating bewang. Tinatali kung isasabit mo dun yung mga plies, mga hammer, at iba pang mga electrical tools. Napaka-useful nito para maging organized yung ating gamit at hindi magkalat kung saan-saan. For organization purposes na rito at saka syempre para kailangan natin maging malinis sa trabaho. So, next is toolboxes. Kung kanina may bag, ngayon may box. Ito madalas yung dala-dala ng mga electrician kung saan andito rin yung mga ating mga tools. Pero more on siya. Para siyang mas mostly gamit na gamit ng mga ibang electrician. Rin siya, so ang toolboxes para rin siyang tool belts and bags. Ang pinakang main purpose niya is para organize and para protektahan yung mga tools natin para maiwasan itong ma-damage. So parang lang sila magkaparehas lang sila. Okay, the last set of installation tools is first we have conduit cutters. Ginagamit to sa conduit cutters. Pinuputol niya yung mga pipe or mga tubo. Halimbawa sa mga gusto natin ganong kahaba ba ang gagamitin natin. So itong tubo ito yung pinaglalagay ng wires, diba? Para iwas damage na rin sa mga gaya ng mga taga or other instances na pwede makadamage sa wire. So sa cable stripper naman, siya yung nagbabalat ng mga cable. Halimbawa, kung gaano natin gusto kahaba na pagkabalat ng insulator ng isang wire. Sa cable stripper naman, ito yung parang siya yung nagbabalat ng wire. Kung gaano natin kahaba gusto ito putulin. Class, sa ating lesson ngayon, what do you think is the importance of electrical tools and equipment? Anyone in the class? Electrical tools and equipment are indispensable for ensuring the safety, efficiency, quality, and professionalism of our electrical work. They help electricians deliver reliable and precise installations and repairs while maintaining compliance with industry standards. So ang gagawin natin, each group is gagamit tayo ng mga tools na pinag-aralan natin kanina sa ating lesson. Ipo-perform natin ang basic electrical circuit or stripping and connecting wires. So, sana mag-enjoy kayong lahat. So, para sa ating closure, unahin natin ang review and recap. Magtatanong ako ng mga tools na inyong ginamit and di-describe nyo kung para saan to at ano ang function nito. Sana ay marami kayong natutunan ngayon at nag-enjoy kayo sa ating pinag-aralan. So, class, dito na tayo nagtatapos at maraming salamat sa inyong kooperasyon at sa susunod ulit tayo, class dismiss.